Ang Miami Heat ngayon, meron na naman nadagdag sa listahan ng mga superstar na namintis nila. Ito yung sinasabi ng mga fans. Andon sina Donovan Mitchell, Kevin Durant, Kyrie, Bradley Beal, kahit si James Harden dati, at ngayon naman si Damian Lillard. Nakuha naman nila dati si Chris Bosh at itong si LeBron, pero ang credit nun binigay ng mga fans dito kay Dwayne Wade. Sa post-Wade at post-LeBron din na era, nakapasok pa rin naman ang Miami Heat kahit hindi nila nakuha yung mga players na nabanggit kanina. Bukod kay Butler, may isa pang star player na nakuha ang Miami dati kung ibabase natin sa bagong rule. Napunta si Victor Oladipo sa Miami Heat noong 2021, ang 2013 second overall pick, ang batchmate ni Giannis, CJ McCollum, Dennis Schroeder, KCP at Rudy Gobert. Sa unang 4 na season ni Oladipo, 3 sa Magic, 1 sa OKC, nag-average pa rin naman siya ng 15 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Decent number yun para sa isang number 2 overall pick. Pero sabi nga nila may sumpa kasi yung number 2 pick sa NBA. Nang 2017 off-season, papasok ng 2018, naging part ng trade si Sabonis at si Oladipo kapalit ni Paul George. Napunta sila sa Indiana Pacers. Pareho sila ni Domantas na umangat ang average noon sa Pacers, pero mas umangat si Oladipo. Nag-average siya noon ng 23 points, 5 rebounds, 4 assists at league leader sa steals, 2.4 per game. Nakasama pa siya sa All-Star selection at nanalo ng Most Improved Player Award. Pumasok sila sa playoffs na nakalaban ng Cleveland Cavaliers na umabot yon until Game 7, kaso nilaglag pa rin sila ni LeBron. 25 years old pa lang noon si Oladipo. Sabi nga noon, after ng series, kinontak agad niya yung kanyang trainer para magsimula agad for next season. High hopes agad noon ang mga fans kay Oladipo dahil maganda ang pinakita niya sa unang taon sa Pacers. Nang 2019 season, nag-average pa rin si Oladipo ng 18 points, 5 rebounds, 5 assists, 1.7 steals per game sa loob ng 36 games. Nakapasok pa siya noon sa All-Star selection. Kaso nga lang, na-injured noon si Oladipo versus Toronto Raptors. Pumasok pa rin naman ang Pacers sa playoffs, kaso si Sabonis na lang ang andun. Nilaglag noon ng Boston ang Pacers sa loob ng 4 na games. Nakabalik naman si Oladipo noong 2019-2020 season. Pero expiring contract na rin kasi siya sa 2021 or 1 taon na lang yung natitira. Inoperan siya ng Pacers ng $110 million sa loob ng 4 na taon. Aabutin yon until 2025 season kung tinanggap niya. Tinanggihan nyo ni Victor Oladipo at nagtaka doon ang mga analyst dahil nga kaagaling pa lang niya sa injury at major injury pa yung nakuha niya. Tinanggihan niya ang ganong kontrata. Lumabas sa report na gusto ni Oladipo na makapag-compete sa championship at ayusin ng Pacers yung lineup. Sinabi naman ng ibang executive gusto ni Oladipo ng max deal, 5 taon dahil makukuha lang niya yon kung tatapusin yung kontrata. Pero lumabas din yung totoong balita or totoong dahilan pala na ang gusto ni Oladipo ay lumipat ng Miami Heat. Una nang nilabas kasi yon nung nasa bubble pa sila ng 2020 pero tinanggi niya. Kung saan naman kinonfirm yun ni Brian Windhorst. Ang ginawa ng Pacers, sinama sa trade package ni James Harden itong si Oladipo papuntang Houston. Nakuha ng Indiana si Caris LeVert na noon pa meron pang sakit. Sa 20 games nitong si Oladipo sa Houston, nag-average pa siya ng 20 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Okay pa yung pinapakita niya. Inoperan pa siya ng Houston ng $45 million sa loob ng 2 taon. Shorter version ng kontrata to na binigay ng Pacers. Ang lalabas kasi doon, $25 million din pataas kada taon. Mas pinili pa siya ng Houston kumpara kay John Wall pero tinanggihan pa rin niya. Dito na siya tinrade ng Houston sa Miami Heat. At dun mo masasabing naubos na ang swerte ni Victor Oladipo dahil nga na-injured siya ng tuluyan dun. Nakalaro lang siya ng 84 games mula late 2021 season hanggang 2023. Nang time na inoperan kasi siya ng contract extension nun sa Pacers at sa Houston, nasa 28 years old pa lang siya. Hindi pa ulit siya nai-injured ng matindi. May value pa siya sa mga team. Binigyan pa rin naman siya ng Miami ng kontrata nun pero hindi na katulad ng dati. Yung paborito pang team na makapag-trade nitong Miami OKC, doon napunta ngayon si Victor Oladipo.
May natitira pang $9 million na kontrata kay Oladipo. Ito yung pinirmahan niya sa Miami. Ang report kasi doon, hindi siya a-attend ng training camp ng OKC pero babalik pa rin siya ngayong season. Yun nga lang, sabi ni Sam Presti, ang GM ng Thunder, wala sila sa posisyon para iparehab ang injury niya at intaying bumalik. Puno na rin yung lineup nila at kailangan nilang gumawa ng desisyon bago mag-umpisa yung regular season. Either i-trade or i-waive nila si Oladipo. So si Oladipo yung isang star player na gustong pumunta na Miami at may mga tinanggihang kontrata pero hindi maganda yung kinalabasan at posibleng katapusan na rin ang karir niya.